Hey everyone! Ang gagawin natin today ay accrual method using BU at Google Sheet. Nag-export kami ng 2 reports. Ito ang orders and income report. Nag-export kami ng 2-month sales. Ito ang gagamitin natin pang demo for accrual method. Before tayo mag-start, kailangan natin i-copy ang BUA file. Click File. Make a copy. Then, rename. As the creator, I no longer have access. You can ensure that only you have access in your books of account file. Maaari kayo mag-generate ng daily, weekly, monthly or within a year. Ang i-discuss natin ay ang mga naging update sa BU file to use for the accrual method. Kung hindi pa familiar sa automated BU file Google Sheets, kindly watch the previous video, link on the description, para may idea kung paano gamitin ang automated BU file. Mapapansin may na-added na sheets. Ito ay refund, buyer data, and chart of accounts. Sa video makikita blank or sample data ang naka-import hanggang ledger. Let's start. Open the income report then paste the data like sa video. Sa import sheets, mapapansin may na-add na columns. Sample dito ang order ID, different type of dates, refund and so on. Like sa previous file, kapag may buyer na nag-request ng invoice regardless the amount, itatag natin siya as solo invoice. For various invoice naman ay various customers, which is below 500 and separate invoice for 500 plus orders. Mapapansin sa upper part na may button icon like buyer name, order ID. Maaari natin palitan an orders ID to buyer's name. Kailangan i-authorized para gumana ang script button. Nasa first video kung paano. Completing this, you may use all the script button in Google Sheets. But please note that changing the order ID will also affect the sales invoice in Excel sheet. Kaya mamili lang ng isa kung ano official entity na gagamitin. Mapapansin may 3 dates katabi ng orders ID. Ito galing sa income report except sa refund date. Ang default setup natin ay ang order date, completed date. Next, go to buyer name sheet para palitan based sa gusto natin gamitin. Sample nito ay ship time, paid time, or completion date. Dahil dito, kailangan natin mag-export ng orders report para kunin ang iba data na kailangan for accrual method. Kailangan natin i-fill out ang table from orders ID to city or province. Paano natin kukunin ang data sa orders report? Mapapansin sa right side may formulas on how to copy and paste a specific columns. Ito ang option 1. Panuurin maigi ang video. Click pause kung hindi masabayan then repeat. Sa formula may makikita nakakapid text. Ito ang kailangan lang edit, depende sa pang-ilan na columns ang hinahanap natin header. Start with 0, which is order ID. Then paste like sa video. Second option naman ay manually copy per column. Pag na-paste na, click ang Remove Duplicate sa top corner. Aalisin nito ang mga sobra data,
at ayusin ang table under address column. Next, bumalik ulit sa Shopee import sheet then I-click ang Customize Date button. I-check kung nag-reflect lahat ng dates. Mapapansin sa grand total row may lumabas na error. Meaning may kulang sa pag-import sa buyer's sheet. I-check kung ano month ang kulang then mag-export ulit sa Shopee. Kapag hindi nag-reflect based sa specific header. Sample username, i-check lang ulit pang ilan colon ang username sa file. Highlight then count 42 ang nag-reflect sa baba. Always -1. Kaya naging 41. Like sa video. Itong formula ay pwede gamitin din sa ibang file as long may gusto kayo ay copy na specific columns. Sa second import, ulitin lang ang ginawa kanina. After, check ulit ang import sheet kung nag-reflect na. Huwag nawala ang error message. Meaning successful ang pag-import ng mga dates and address. You may scroll down to double check. Mapapansin sa taas may table based on income report completed date. For easy validation, naka-total sum ito based sa i-click na month sa Dropbox cell. Ito ay na-add para hindi na pabalik-balik sa dashboard at makita ang detailed amount. Kapag na-finalize na lahat, proceed sa Bezier sheet. Mapapansin may na-add din na columns. I-try natin ibangga sa summary report. There are reflections of cash collected and sales return. In cash basis, recording is based only on a single date when revenue and expenses is received or paid. On the other hand, in accrual, we record transactions when there is point of sale, regardless of cash flow timing. Dahil dito per order ay di possible 2 or 3 beses ka magre-record. First, date for point of sale. Second, cash collected or cash received date. Pang-third ay ang sales return date. Madami opinion tungkol sa point of sales date kung ano dapat gamitin. Magbigay lang tayo ng kaunti definition. Sa physical goods, the point of sale typically aligns with the shipment date because this is when ownership and risk generally transfer from the seller to the buyer. Once the goods are shipped, the buyer usually assumes responsibility for them, including any risks associated with transit. For digital goods, such as software, e-books, or online courses, the point of sale often occurs at the time of purchase. This is because digital goods can be delivered instantly or shortly after payment is made, granting the buyer immediate access. In some cases, the point of sale may also be considered when the service is rendered to the buyer. For customized items, the point of sale for customized items begins when the buyer places an order and both parties agree on the specific details of customization. This agreement typically includes aspects like size, color, design elements, and any other personalized features requested via the buyer. Payment is typically requested upfront or in stages to cover production costs. If payment isn't made upfront and the buyer cancels the order, the seller may incur losses, which should be recorded in view of file. Delivery of the completed item finalizes the transaction, ensuring both parties' commitments are met. Sa ngayon, based sa completion date ang mga platforms when exporting statement or income report. Hindi lang masabi kung ito'y mababago at gagawin mas detailed for accrual method. On this reason, much better magtanong sa kakilalang accountant or bookkeeper based on your business nature para alam kung ano data ang dapat kunin. Mapapansin tali naman. Next scenario natin. Paano tayo magsusulat sa actual na resibo? Mapapansin sa katabi table may sales invoice sample as our reference or guide sa pagsusulat. Makikita dito ang basic info like as a number, address, date, sold to, quantity, orders i.e., platform,
sales discount, sales return and total amount due. Tapos na tayo sa pag-import ng data and Basil sheets. Next topic ay cash disbursement. Dito makikita ang expenses for our business. Same lang din dati. Mapapansin habang naglalagay na account title. May nagre-reflect na box below. Ito ay galing sa chart of account. Click chart of account, sa baba may account type for expense. Dito based ang lumalabas sa cash disbursement sheet. In case may kulang na account title, kailangan natin mag-add para tama ang gagawin na automation. After ma-encode ang account title, proceed tayo sa data sheet. After mag-encode lahat ng expenses, balik sa BSC sheets para makita kung nag-reflect lahat ng amount. Next natin ang general journal, mapapansin same lang din dati except sa 2 table na katabi. BSC and BSC extract according to date. Ang mga nilagay natin data sa cash receipts and cash disbursement sheet ay maaari mag-reflect dito based sa start date and end date. You can edit the date and interval column. Ang default setup ay 7 days based on weekly statement ni Shopee. Pwede din gawin monthly. Ito ay nilagay para hindi na palipat-lipat ng sheet kapag gumagawa at para madali ma-entry sa journal. Make sure nakalagay ang date and amount. Lagi tandaan sa first column lalabas ang amount sa debit side. Second column naman ang credit side, sa third column, ang description. You may use the chart of account sheet for reference. Maaari nyo gamitin ang checkbox para i-double check kung may naiwan or may hindi nasali sa journal. Sample natin ang sales. Sales ay under ng revenue accounts. Ang normal balance nito ay sa credit side. Meaning sa credit side natin ay encode ang sales, which means second column. Mapapansin nag-entry tayo based on weekly sales. And for monthly same lang din ang setup. The difference ay lumaki lang ang amount. Katulad sa nakikita nyo sa video. Kapag na-entry na sa journal lahat, maaari na tayo mag-proceed sa ledgers sheet. Mapapansin din may drop-down function para ibahin ang account title based sa gusto nyo makita. Lahat ng account titles na nasa Dropbox ay galing or ginamit sa journal. Ito ay lalabas sa trial balance table. Mapapansin ang total amount sa debit and credit side na balance or tally. Next scenario, paano gusto naman gamitin ay ship dates. Hindi magiging bangga sa income report dahil may mga orders hindi pa natatag as completed. At sa susunod na week pa ito made-declare as complete. Paano ang gagawin? Kapag ship time and order date ang gagamitin, hindi ito magiging bangga sa statement. Dahil dito kailangan natin mag-delay ng 15 to 20 days dahil ilan sa mga parcel ay matagal ang ship out like sa Mindanao, aabutin ng 2 weeks before ma-receive ni buyer ang parcel. Then, ang generate ni Shopee sa weekly based sa completed orders lang. Hindi masasali ang iba orders kahit mas nauna ito na place kaysa sa iba kung malayo naman ang location ni buyer. Dito papasok ang orders time frame. Ito ay based sa number naka-encode or naka-reflect, i-hold ang mga dates na sakop nito. From the latest date import minus sa days of orders time frame. Sample nag-import tayo ng 2-month sales. Start from April 1 to May 20. Mapapansin naka-zero ito. Meaning walang mahihide or magiging delay na araw. At lahat ng na-import na data ay magre-reflect sa table. I-click natin ang reset button.
Napansin nagbago ang number. Meaning, nag-auto-compute based sa mga na-import natin data from the ship date to completed date. Ang orders time frame ay 14 days before matag as completed orders. Mapapansin sa baba na na-hide ang ibang orders. Naiba din ang mga amount sa grand total. At mas kumunti ang invoice. Gaya ng nasabi kanina. Ito ay naka-hide. Dahil ang mga na-hide na dates ay may kulang pang orders at hindi na declared na completed. At sa susunod na income report ito makukumpleto. Ulitin natin. Ibalik natin sa 0 para lumabas lahat ng sales. Napansin may na-add ulit na data at naging 0 ang account receivable total amount. Then, i-click ulit ang reset button from 42 invoice naging 36 na lang ito. At may nag-reflect na amount sa account receivable. Meaning ito ang completed orders na na-hold at dapat i-collect kasama ang ibang pa-orders na hindi na declared as completed. Ano susunod na gagawin? Para lumitaw ang sumunod na dates. Kailangan mag-import ng sumunod na week. Ito ay month of June na income report. Best recommended na weekly ang pag-import ng data para laging updated at lumabas ang sumunod na days na na-hold from the previous file. Gawin habit ang pag-import weekly kung decided ka gamitin ang ship date and order date. Paano naman ang completion date? Delay din ba ng 15 days? Kapag completion date na ang gagamitin. Hindi na kailangan mag-delay ng ilan araw dahil ito ang start ng point of sales. Meaning gawin 0 ang orders time frame para lumabas lahat ang data. Next topic natin paano ba nag-work ang accrual method. Magbigay tayo ng sample, punta tayo import sheet. Username in the seller. Ang ship time or start date ay March 24, then na-complete ng March 31 with the amount of 16 pesos. Balik tayo ng BCU sheet. Hanapin ang dates na nakita kanina. Makikita sa sales invoice number 1 ay may 16 pesos. Then, cash collected ng March 31. Mapapansin ang pula number sa account receivable at platform fees na 4. Then cash received na 12 pesos. Meaning dalawang beses tayo nag-entry sa isang order. Mapapansin din na kahit nag-export tayo ng April 1. Ang unang invoice na nag-reflect ay galing sa previous month, which is March 24. Ito ang reason kung bakit natin i-hide ng ilang araw, dahil hihintayin natin makumpleto or ma-import lahat ng data before tayo mag-entry sa books. Next, paano kapag may refund? Sample natin si page 88. Ang ship time ay April 10, then, na-complete ng April 12. Last transaction ay may refund date na April 14. With the amount of 15 pesos. Balik tayo ng receive sheets. I-check natin ang dates na April 10 sa various customers dahil include ito as 500 below na orders within day. Mapapansin sa invoice number 16. Nag-reflect ang name at amount include ang ibang orders that day. With the total amount 920. Plus the sales return with the sales invoice number 21. Gumawa tayo ng separate na invoice para hindi na natin baguhin ang unang resibo, which is number 16. Dito may iwasan ang pagbura or pag-correct sa mga previous invoice dahil sa return parcel para maging talipadin or bangga sa cash receipts book. Pwede din gawin ang one line or strike-through. Then, change the amount. Kapag ganito ang ginawa, hindi nyo na kailangan gumawa pa ng separate na resibo dahil na-correct nyo na ito from the previous invoice. Medyo ingat lang baka sabihin na binabago ang amount para hindi magkaroon ng tax due. Lalo na kung may return parcel everyday. Questionable masyado pag madami correction. Ang ginagawa ng iba ay itatag nila as cancel then ulitin sa panibago invoice. Next, refund sheet. Kindly use the order id para mag-reflect ang dates sa import sheet at issuer sheet. Sample natin si page 88. April 14 ang refund date. Pansinin sa taas na may refund time frame. Dahil wala refund date sa orders report and income report. Ginawa natin ito ng formula para mag-automate. In case wala kayo nasulat sa refund sheets. Ang dates ay magba-based sa completed date then add the number sa refund time frame. Sample nito ay number 2, meaning add 2 days after completed date. Pwede palitan ang number sa refund time frame based sa seller kung ilan days before siya mag-approve ng refund. Kapag nag-encode kayo sa refund sheet. Ito naman ang susundin at magre-reflect sa import at issuer sheet. Like sa video naging April 15 based sa refund sheet.
Next table natin ang tax computation. Ito ay based sa non-VAT 8%. Sa quarter table, maaari mo i-encode ang previous quarter amount para masama pa din sa computation without importing the data na especially registered ng first quarter. Sa right side naman na add ang taxpayer type button. Make sure tama ang maklik kung sole proprietor or mixed income. Sa gross sales report, ito ay nakaalin sa import sheet, order date at completed date column. Kung saan sa completed date ay bangga sa statement or income report, while sa order date ay hindi. Nilagay ito para madali i-compute based sa naklik na script. Kapag customized date naman ang gagamitin, ang order date ang magiging start date at ang end date naman ang completed date. Same scenario ito sa dashboard. Baba ng income tax payable. Watch the previous video for more details about sa BR sheet. Reminder: the accrual BO file is based on 3 dates. BO default, it uses the order date and completed date from the income report. These dates can be adjusted, but it's important to confirm changes with your trusted accountant. We've included the chart of accounts to offer guidance, especially for newcomers. We've also added the refund tracker to ensure we capture all required dates and effectively monitor this parcel. Continue learning basic bookkeeping and utilize Google Sheets to understand the tasks at hand. If you encounter formula errors, click the formula button to reset them. If issues persist, please message us so we can assist with the Google Sheet. Thank you for joining us today. We appreciate your time and attention. Until next time.